Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy, gising na! Thank you for waiting, 405. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy, gising! Headlines. Ngayon po ay Midweek Wednesday, 11 po ngayon at bukas ay... Holiday! Woo! Ay, parang may nabalitaan ako kahapon. Mukhang seswertein po ang Aliw Broadcasting Corporation today. Ay, meron today! Oo, mukhang meron daw today. Baby! Oy, ang saya ni paring Fred, oh. Sabi niya, nagbunga yung straight duty ko na puro impeachment ang inere ko kagabi. Oo naman! Yung sa wire, wala si Papa Daniel. Wala, oo. Nauna na ata sumahod si Daniel. Sumahod sa bar. Saan? Sa bar. Bakit? Hindi, sinabi ko sa bar. Mamaya nasa bar eh. Akala ko po Marty. Eto na po, dako na tayo pare sa ating mga headlines. Pinoy, gising! Ito na nga, yung mga napuyat kagabi daw, Senado, nag-convene na bilang impeachment court. Pinoy, gising! Department of Education, pinaigting pa ang paghahanda para sa nalalapit na balik eskwela sa susunod na linggo. Pinoy, gising! State of calamity sa Eastern Visayas, idineklara na ni PBBM dahil sa San Juanico Bridge Rehabilitation. Pinoy, gising! Yan ang nirequest nila ata. Para mas malaking budget. Yeah. Samantala, balita sa ibayong dagat. Bilang ng mga nasawi sa pamamaril sa isang paaralan sa Austria patuloy na nadaragdagan. Pinoy, gising! Alas Pilipinas, wagi sa laban ito kontra Jakarta sa Game 1 ng Alas Pilipinas Invitational. Pinoy, gising! Pagungutya sa isang tao dahil sa body size nito. Hoy! Bakit sa akin na naman to napunta? Hoy! Body shaming! Yan. Bawal yan. Alamin ang inyong kaparusahan mamaya sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy, gising! Totoo nga ba na malas ang tatluhan sa litrato? Kaya isa dapat ang present. Mamaya, let's prove it! Pinoy, gising! Lockdown, posible bang ideklara dahil sa Mpox? Alamin natin yan mamaya sa Factor Fake. Pinoy, gising! Hintayin ko tumakbo, baka tumakbo siya. Nakikita ko na yung pintuan eh. Hintayin natin pare ha. Hintayin ko ng konti ha. Hintayin ko ng konti. Ayan o, 3, 2, 1. Ano ba yan? Ay. Sa malalaking ulo! Nino! Ayan mo, ang ganda na boss ko ngayon, oh. Wow! Sa malalaking ulo! Malaki dyan! Na mga balitang showbiz, mga Phil-Am na sina Nicole Scherzinger at Darwin Chris, big winner sa Tony Award. Pinoy, gising! Spell Scherzinger. Scherzinger. Para sa Phil-Am sila. Yun yung importante doon. Phil-Am yan. Ba, Nicole na lang yung Nicole. Nicole, ayan. Pussycat Dolls na lang. Ikaw ha, hilig mo sa pusa ha. Nicole na Pussycat Dolls, ayan. Sa isa pang malaking ulo. Nino! Kinilig ako. Nang balitang showbiz, si Romnick Sarmenta hinangaan ni Christopher Min sa paglalabas ng saloobin kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara. Pinoy, gising! Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy, gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina
Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ay! Bakit? Oh, Voltis 5! Ayun yung namili. Oh, wala si Papa Daniel. It's Papa Fred. Oh, yeah. Voltes 5. 18 to 5. 18.5. Very good talaga, pare Fred. 18.5, yeah. 18 to 5. That's the number you should remember. Ayan, itaya mo. Sa isip tuloto. Easy to. Oo, ng PCSO, ha? Oo. 18 18.5. Ay, hindi ako makarelate. Anong 18-5? Ang boto kahapon sa impeachment. Ang pumabor. Yes. Pumabor. Na ibalik nila ang Sa Kongreso. Oo, may pagbalik na magaganap. Kala ko nga may suntukan rin magaganap kahapon bago mag-convene. Parang ano naman, very, professional. Ay, ang Kaya, Na slight, kumbaga, maganda rin ang pagpe-preside, ni Mr. President. Yes. Kasi pag nararamdaman niyang May tension. magbe-break muna. Oo. In fairness.com.ph. O ano? Sorry, ano? ano? O ano? Ay. Ano? Alam mo sabay sasabihin niya? Session is suspended. Dahil kaya Mabilis. suspension. Mabilis. Kala ko may shooting eh. Hindi, akala ko din niya. Pero pagkatapos si Liber Lover Boy biglang yumakap na kay ano. Sino nga ba? Si Gatchalian? Hindi, si Joel ata. Villanueva. Joel Villanueva. Joel Villanueva. Yan. Yung isa naman daw sa kanyang ipinasa daw na motion, he was guided by the Holy Spirit. Lakas na na. I am sorry, Mr. Presiding Officer, but I am just guided by the Holy Spirit. Yan. Ang taray ha. He was Ang lakas mo. Lakas mo kay Holy Spirit ha. Sinong Espiritu Santo yan? Ayan. Baka eskwelahan niya sa Holy Spirit. Doon pala siya graduate. Kaya naman, di pala nilinaw, doon pala siya graduate. So, ibig sabihin, ito tinanong ko kay Riz Capon kasi siya nakabantay sa special coverage eh. Sabi ko, so ibig sabihin, dahil ibabalik nila sa Kongreso at dinim na ni Presiding Officer na moot ang mga articles, ibig sabihin walang mangyayaring hearing, impeachment hearing ngayon. Ang sagot ay yes. Kasi sinuspend at binigyan niya daw ang Vice President ng 10 araw with no extension. Oo, nako. Kasi first time kong magko-cover ng impeachment. Hindi ko alam. I mean, ang alam ko lang Parang ang minomosyon nila, ang pinagtatalunan nila kagabi, hindi nga nila pwedeng i-refile. Yes, kasi oo. there's a 1-year ban na isa lang sa isang taon ng impeachment case. Yeah. So ngayon, parang ang pinagkasunduan nila ibalik sa Kongreso, is-certify na hindi na-violate. Na walang na-violate, na yung within the 1-year ban, at ibabalik ulit sa kanila. Ang tari ng mga kasama ko, tatalino. At yung pangalawang clause ata dun sa ibinalik ni Senator Alan Peter Cayetano, dapat willing pa rin ang House of Representatives o yung prosecutor, tama di ba? House Prosecution Panel na ituloy. Yes. Dahil pag hindi daw nila gustong ituloy yan, automatic na dismiss na raw Wala na, kagad. Yan, oo. Pero maganda yung sinabi ni Senator Riza Ontiveros na silang mga senador ay hindi sila mga abogado. Yes, oo, tama. Sila ay mga judge, kaya dapat sila ay tagahatol na lamang at hindi dapat dumidepensa. Yan. Parang lahat ata sila nagsalita kahapon yun na sinabi, hindi po kami abogado. Lahat sila yan na sinabi. Alam mo, tawag-tawa ako doon sa post ni Senator De La Rosa. Sabi nga, hindi lang ICC ang pwedeng mag-judge. Ako din. Kasi yung outfit nila parang nag-outfit siya eh. Uy, pero alam nyo, kanina ko naawa sa outfit na yan? Kinansi Binay. Bakit naman? Pinagtripan siya ng mga senador. Pinahiran ng banyo ang Nancy Binay. Ang Nakita yun, lola mo. Tawa ko kagabi. Tunog na yata ako ng mga oras na Pero yun puting panyo. Nalawa. Pero ako ay may hindi nalinawan. Sabi nila, kawawang Nancy Binay, pinagdasalan pa. Pero kung hindi nalinawan. Pero I'm sure, knowing Nancy Binay, natawa yes. yun. Itinawanan niya nga lang. Yun ang maganda kay Nancy Binay, no? Kala ko nga gaganon siya. Tanggap na niya. Oo. At ako, may hindi lang ako nalinawan sa mga images na nakita ko kapon. Kasi si Senator Amy Marcos at Robin Padilla, hindi nakarob. Hindi ba sila senator judges? Hindi daw kasha. Hindi daw kasi. Sabi ganun.
Talaga ba? Hindi ko alam, hindi ko Sanit ang katawan nila na yun, ha? Not sure. Baka hindi ata nagpasukan. Alam ko na. Kahit naman siguro hindi nagpasukat. Feeling ko Kasi di ba yun? It's a robe eh. Yeah, it's a robe. Tsaka di ba by sizes naman usually yun? May mga predetermined sizes unless sinukatan talaga sila. Yeah, meron. Si Meron Cynthia rin hindi rin nakarobe. Ay, si Cynthia Villar din. Yes, oo. Mga ganun pa siya eh. Ay. Nagaling pa si Kumahay sa lupa. Speaking of Cynthia Villar, ha, nalaman ko na ito parang Cynthia Villar, ha. si Medyo Cynthia. natuwa ako sa kanya kasi nag-sponsor pala siya ng 2-day na seminar sa mga farmers ng libre. Libre board and lodging. Oo, at namibigay siya ng seedlings. Kaya doon sa mga gusto nalaman ko rin na doon sa mga gusto magtanim. Kasi ngayon, grabe yung natin, di ba? Di ba parang may population education yata ang mga isda ngayon, kumonte. Yeah. Di ba? Yun ay dahil sa mga bakawan na wala na. Wala nang bahay. Oo, wala na silang pinagbabahayanan. Kaya itong Cynthia Villar pala, meron siyang ganyan ng mga libreng bakawan, seedlings. Okay, doon sa mga natin, ha? Yan, hindi ba yan isa sa mga gusto kong mangyari sa birthday ko? It's either for environment. o tree planting or mamulot ng basura sa dalampasigan. Yan. Gawin natin yan. Gawin natin. Sa Pasko. Sigurado kayo dyan, ha? Hindi, kailan ba susunod charity? 416 na! Ay, 416 sandali! Bago yan, 416, Miyerkules ngayon! Ay, at ngayon ay araw ng mga bakla! Run! Tawagin niyo lahat ng mga bakla! May biglang basta sumisigaw doon sa loob. May nagagalit. Magandang Wednesday morning po. Sumasa inyo na. Sumasa inyo palagi. Sumain nyo lahat ng pagkain na hindi namin natikman ni Jen. Yung mga hindi niya napakain dito. Hindi ka nabahaginan. Gumanti sa'yo. Gumanti sa akin. Pero wag ka daw mag-alala. Meron ka daw anlibuko mamaya. Yan. Nako, hindi pumasok yung kanyang jowa. Bakit? Nagsabi sa akin. Meron nagsabi sa'yo. Sabi sa'yo. May LQ sila. Ay, bakit? Okay, ako daw muna ngayon. Kaya nagsabi sa kanya. Ay, nako. Parang nagpa-appointment lang sa'yo. No? Biglang ang tinext, Sir Ton, attorney. Away kami. Anton. Hindi, dapat yung agay ng kaiiyan. Anton. Ito po ang Pinoy Gising sa DWIZ Talio Channel 23. Asahan niya sa loob ng 2 oras, puro impeachment na pag-uusapan natin. And then may ibang balita tayo hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Bing Barreto. Flying ngayon, Ton. Pinoy Gising! Diretso na po tayo sa detalye ng mga balita. Patuloy na binabantayan po ng Pag-asa ang tropical depression o yung yung bagyo sa kanlurang bahagi po ng Luzon na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang nasabing LPA sa layong 665 kilometros, 665 kilometers sa kanlurang bahagi o western portion po ng Iba Zambales. Mayroon itong taglay na lakas ng hangin na aabot po sa 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman ng 70 kilometro kada oras. Wala pang ibinibigay na local name sa nasabing bagyo dahil nasa labas nga po ito ng PAR, subalit kinumpirma ng Weather Bureau na maaari pong pumasok ito muli sa ating bansa. Samantala, inaasahan namang makakaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ng bansa bunsod ng enhanced Southwest Monsoon. Pinoy Gising! Nag-convene ang Senado kahapon, Yan na. kagabi, bilang impeachment court para sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng naunang rule ni Senate President Francis Cheese Escudero na dapat na silang mag-convene bilang impeachment court para maaksyonan ang naging motion ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa motion ni de la Rosa, ipinadidismiss niya ang verified impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa pag-convene ng impeachment court ay nakasuot na ng robe ang mga senator judges at sinundan ito ng kanilang panunumpa. Tumanggi naman na magsuot ng robe ang mga kaalyado ni VP Sara na sina Senador Robin Hood Padilla,
Amy Marcos at Cynthia Villar. Sa pagsisimula ng impeachment proceedings ay agad na isinalang ang motion ni Senator De La Rosa na i-dismiss ang impeachment case laban kay VP Sara. Sinigundahan naman yan ni Senator Judge Christopher Bongo na humirit na i-remand o ibalik ang impeachment case sa Kamara. Kapwa tinutulan ni na Senator Judges Coco Pimentel at Risa Ontiveros ang motion ng mga kasamahan. Pinoy Gising! 20 minutos na po, 20 minutes makalipas po ang alas 4 ng morning bago opisyal na mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Nagbitaw po ng privilege speech si Senador Ronald Bato de la Rosa. May nakita akong post dito. Bago na raw tawag sa kanya, partner. Bago na tawag kay De La Rosa. Ano na? Si Senator Batorni de la Rosa. Saan man nag-invento nito? Si Senator Senator Batorni de la Rosa sa naganap po na plenaryo ng Senado. Ayon kay Senador Batorni, tahasang pinatulog ng Kamara ang tatlong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte habang ang isang impeachment complaint naman ay pinabilis upang maihabol sa Senado bago ito mag-adjourn noong nakaraang buwan o noong buwan ng Pebrero. Kung ang tatlong naunang impeachment complaint ay pinadaan sa EDSA, mukhang sa Skyway po ang piniling landas ng House para sa pang-apat na impeachment complaint para maiuwi ito sa Senado. Had the House complied with their own rules and the Constitution, the three previous impeachment complaints would have been referred to the appropriate committee by the time the present impeachment complaint was filed and sponsored. Binigyang diin ng mambabatas na bagamat hindi siya isang abogado, ay naniniwala siyang hindi ito hadlang para pigilan siya na magsalita kung may nagaganap na kamalian sa pagganap sa konstitusyon. Dahil dito nagmosyon si Senador Baterni na ibasura na ang impeachment laban kay VP Duterte. Allow me to end by moving. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Ngayon, sumigaw at nagalit. Yan po ang dinig ni Baterni, Senador Ronald Bato de la Rosa. Pinoy Gising! Sinigundahan naman yan ni Senator Judge Bongo ang mosyon ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa sa impeachment court ng Senado na ibasura ang impeachment case laban laban kay Vice President Sara Duterte. Tulad ng talumpati ni Senator Judge De La Rosa, ipinunto ni Senator Judge Go ang pagkakabinbin ng mga impeachment complaints kay VP Sara sa Kamara. Actually, pang-apat nga daw ito bago maipasa. Tapos sa last day nga ng sesyon nila. Dagdag pa ni Senator Go, mas kailangang pagtuunan ng pansin ng mas mahalagang bagay para sa mga Pilipino. Pakinggan natin. Ang importante sa ating mga kababayan ay may pagkain sa kanilang hapagkainan. May matibay na healthcare system na kayang tumugon sa pangangailangan ng may sakit, disenteng trabaho at marangal na pagkakakitaan, dekalidad at abot-kayang edukasyon, at ang katiyakan at panatag na ligtas silang makakauwi kahit sa gabi. Pinakiusap din ni Senator Judge Go na sa halip na sibakin sa pwesto si VP Sara ay hintayin na lamang matapos ang termino nito. Muli nating pakinggan si Senator Bongo. I believe the Filipino people have decided at ang kanilang desisyon, mas gusto po nilang tutukan natin ang trabaho at serbisyo. Tama na, tigilan na natin ang pamumulitika. 3 taon na lang po matatapos na ang termino ng Vice Presidente. Election na naman at antayin niyo lang sana. Wait na lang natin. Actually, mabilis na rin yan 3 years. Pero kung iyan na ginusto ng karamihan at ng majority, naman tayo magagawa dahil nasa demokrasya tayong bansa. Then they have to convene talaga kasi naipasa. At saka it's required. By the law na ito'y simulan. Hindi rin kami abogado but we know it's required. Lang.
Feeling ano lang, bright. Parang Yan. mukha kami smart. Feeling kami mga batterny rin. Yan, Yan. oo. Para ano kami, mukha kaming credible dito. Mamaya magko-quote na kami dito. At yan po narinig nyo ang tinig ni Senator Judge Bongo. Pinoy Gising! Nako, papasok na sa loob ng booth natin ng isa pang abogado. Asan na? Isa pang attorney. Attorney. Sa oras na alas 4:24 Good morning, ng attorney. morning. Ito, at pang attorney talaga isuot, di ba? Kinulang lang ng... Ay, yan ang gusto ko, attorney. Pwede niyo ba pakita yung footwear ni attorney? Ang ganda, oh. Maulan. Maulan. Yan. Ay, Taas mo linarang. ba? Taso pa. Para magbabali. Mga Phil-Am na sina Nicole. Ay, ito. Naka-Crocs. Naka-Crocs. Ayan. Sa social. Ayoko pa ito sa akin. Mga Phil-Am na sina Nicole Scherzinger at Darren Chris. Big winners. Scherzinger. Parang pagkain tuloy. Yun niya parang maanghang na pagkain yun, no? Scherzinger at Darren Chris, big winners sa Tony Awards. Anong napanalunan nila? Alamin natin sa aming abogado na si Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Saan? Saan yan? Ilang araw na yan? Sana si Ian. Arte ko na! Ay, ito na nga, nako. Congratulations sa lahing Pilipino! Bakit? Oo, nakakatuwa kasi itong dalawang ito, hindi naman sila lumaki sa Pilipinas, pero ina-accept nila sa kanilang sarili na sila may mga Filipino blood. Acknowledgement. Yun, correct. May acknowledgement, ina-acknowledge sila. Ito'y matapos po naman na makuha ng dalawang Phil-Am. Ang dalawa din na pinakamatataas at pinakaprestihiyusong award sa katatapos lamang na 78th Tony Awards na ginanap po naman sa Radio City Music Hall sa New York City. O, di ba? Ang So siya, galing-galing ko. nasa New York ang iyong news. Yes! At sa ulado ko kasi meron kopya. Ayun pala Mabangis na ito na Ano ba yung tumatama sa ulo ko yung aircon? Ang sakit! Ayan. Ito lang. Ay, Harry Potter? Ayan. Hasan si Harry Mother? Harry Potter. Alam mo yung kape ko last time, kakaganyan mo, bumuga talaga. Kape pa yun, ha? Harry Potter, pag ano nga naman to yung aircon, kasi may edad na ako. Pasok ka ngayon. Ayan. Gusto namin pasok ka ngayon, pare. Pakita si Harry Potter. Dadaan siya. Padaanin natin saglit yung matanda. Yung bata pala yung bata. Asan si Harry Potter? Kumuha tayo ng pangsungkit. Harry Potter! Harry Potter! Nawawala yung panungkit. Sunali. Sige, go. Ito na nga, nakuha po naman nitong si Nicole Scherzinger ang award na Best Performance by a Leading Actress in a Musical. Wow. Leading actress in a musical. In a musical. In a Parang Best musical. Actress sa Metro Manila Film Festival. Yung kuka, tinanggal naman yung camera sa iyo eh. Pakita ka na para makita na kagwapuhan mo. Ay, pakita mo. Pakita. May kakape sa teacher. Tinago. Tinago. Ayan. Ayun na ha. Best Performance by a Leading Actress in a Musical. Siya, dahil sa makatotohanan nitong pagganap sa role sa kanyang ginampanang role na si Norma Desmond sa musical play na Sunset Boulevard. Ayan, Sunset Boulevard. Sunset Boulevard. Mahilig ka ba sa musical? Hindi. Ako din. Ako Para siyang lalabay, no? Oo. Isa lang ang napanood kong musical, yung yung may Naging tuloy ako. Show, yung showman, The Greatest Showman. Greatest Showman. Ayan, yun lang. Oo, hindi ko masyado Na movie. Yung movie yung napanood mo. Oo. Ako nakailan na. Parang pagkanta, ganun ka na. Alam mo, tagal-tagal natin doon sa kabilang istasyon, nasa gilid Nasa lang tabi natin niyo lang yung isang nasa teatro harap doon. lang natin yung diba? Doon ginaganap lahat ng musical play sa buong Pilipinas eh. Correct. CCP? Sa CCP, sa Cultural Center of the Philippines. 11 taon ako doon, isang musical, wala ako nang panood. For sure, may mga nag-aalok ng ticket sa inyo, hindi nyo rin pinatulan. Di ba? Pero Sinimalaya. Hindi ba Sinimalaya? Pero hindi ba nagkaroon ng mga musical doon sa katabing teatro ninyo? Yes. Meron din, di ba? Meron. Sa Lou Theater. Hindi. Yung kabila, yung sa likod ng police station. Doon yun. Police station. May police. Di ba harap ng Jollibee police station? Ayun. Yun. Doon. Sa likod noon. Ah, Doon okay. ginaganap.
Ha? CCP pa rin yun eh. Iba na yun, hindi. Yung may entrance doon, Oo, sa likod, oo, yung may yeah. canteen. Yes, oo. Hindi ba doon na Metropolitan? Hindi, di ba? Hindi, Hindi. diba? Doon Oh, yung Metropolitan sa may Sofitel Quiapo ba? yun. Quiapo area, nga pala. Tama yung sa Oo. Quiapo. Quiapo Ay, area. nasa Sofitel. Sa post office yun eh. Ay, sa Sofitel. Yung malapit sa Sofitel. na Ano building. yun? Coco Palace yun. Hindi, isa pa. Tatalo na kami sa Isa lugar pa? ng mga teatro dito. Yung papunta Senate. Yes, Yung malaking oo, building. PICC. PICC? Hindi, yung isa pa. Oh, isa pang PICC. PICC the second. Ang alam ko kasi sa PICC. Yung malaking ano doon, sa may bandang harap. Folk Arts Theater. Yung ba, folk arts ba? Folk Arts Theater. Kasi ang alam ko sa Ayan. PICC, puro graduation kadalasan yung mga Yes. convention Ay, sa ginagawa mga convention. Oo, doon yung Folk Arts Theater. Doon kami graduate malaki. before. Doon ako, it's an open air. Parang wala siyang aircon, hindi siya aircon. Oo, tapos, kasi PUP kami, wala kaming budget, no? Doon kami sa open air lang. Tapos yung Coco Palace Hotel, ay yung Coco Palace, Coconut Palace. Coconut Palace, doon nag-stay si VP Binay. Oh, yes, correct. Oh, yes. Oo. At doon ang last Napakaganda doon. sobrang ganda. Oo. Iyon ang doon nagkaroon ng last performance si Alma Moreno doon sa kanyang Loveliness. Oh. Yes. Kasi dagat yun eh. Oo. Na nilublob siya. Ano siya noon? Pilay siya noon eh. Napilay siya noon eh. So, naka-90 siya ng all white. Okay. Tapos nilublob siya doon sa swimming pool. Tapos tinaas siya. Tumutulo-tulo. Kasi I'm a Loveliness fan eh. Oh. I'm an Alma Moreno fan. Okay. Ayan. Isa na nga. Si Nicole pala. Si Nicole pala. napabanggit mo. International pinag-usapan natin. Oo nga, napunta kay Alma. Going back kay Natanong ko si Nicole, no? musical eh. Oo. Nakuha naman itong si Nicole, di ba? Alam naman natin na si Nicole, ang tatay niya ay isang Pinoy. Oo, partner Diba? niya si Christopher. Hindi! Ay, Iba yun! Hiyala yun! Yun! Hiyala yun! Sorry. Ibang tao yun! Sorry, sorry. Oo, Scherzinger, ito yun. Oo, Ay, Nicole hiyala Hiyala yun. yun. Ayan. Ito, ang ano po ni Nicole Scherzinger ay isang Pinoy, purong Pinoy, kaya lamang parang ang pagkakabalita ko inabando na siya nito sa edad na 3 taong gulang lamang siya. Tapos inadapt siya nung kanyang Ukrainian father, kaya lagi niya sinasabi na Hawaiian, Ukrainian, Filipino. Yun ang lagi niya Pero kahit na, di ba, in spite of what happened to her and to her dad, Oo. ina-acknowledge pa rin niya pagiging Pilipino niya. O hindi naman kasi may aalis yun sa dugo niya Yes. yun, eh, no? Yeah. Oo. Samantala ito si Darren Criss naman, di ba si Darren, Australian? Ito yung partner ko. Dati. Hindi, Darren Hindi, yan. Daryl ako. Daryl. Akala ko Darryl ngayon yan. yung kumanta dun sa isa sa ABS-CBN eh. Si Darren Hindi, Espanto. Espanto pala yun. Okay. Ano ba yan? Puro mali tayong dalawa ngayon. Darren Chris. Okay. Chris Darren pala. Criss, Oo, oo. okay. Ayan. Uy, may alam ako kay Darren Espanto, ha? Ay, nako. Ba't hindi kasama? Eto na. Naghahanap na naman ng item to. Ang gusto niya blind. Item. Pero ano ha, hindi dito positive dito si Darren. Positive. Positive That's dito good. si Darren. Blind item tapos ko. Binuking mo na yung mama. Ewan ko sa'yo. Ang silang ito ay bukas sa panig ng Ay, mga tingnan tao. muna. Oh, yeah, si Darren Criss. Si Darren Criss naman nanalo siya ng Best Performance by a Leading Actor in a Musical Play naman na Maybe Happy Ending. Ang nagbigay pa ng samantala andun din si Lea Salonga. Oo, present din si Lea Salonga. Si Lea Salonga ang kauna-unahang Pilipina na nanalo ng Tony Awards O siya, Mukha 'di ba? naman, oo. Pangalawa lamang si Nicole. Si Lea Salonga nandun siya to present the award naman para sa Best Musical Play. Ang taring ni Lea Salonga, no? Siya Of nagbigay ng course. award for Best Musical Play. And I'm sure dito sa atin kasi, yung mga nagbibigay ng award na may sila nagbabayad. Halimbawa, kukunin kita. Madam, kunin kita, ikaw mag-present ng Best Actress Award. presenter. Magbigay ka sa akin ng 250,000. Uy. Ganun ang bayad. Yes, may parang Sa- entry fee, no? Sa halip na ikaw ang bayaran, ikaw pa magbabayad. Ganun. Okay. Oo, ganun. Ikaw maglalabas ng pera talaga. Oo, dito sa Hollywood kasi hindi eh. Kung sino presenter, siya ang siya ang babayaran. Okay. Oo. Okay. Ito na nga, di ba, Taray, siya ang nagbigay ng best musical play at ang nanalo ay yung kay Chris Darren na Maybe Happy Ending. Yan, ang galing. Galing-galing ng Lea Salonga. Anyway, yan na po muna aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Ano muna doon kay Darren Espanto? Mamaya, Mamaya. Oo.
Salamat, Ton! Thank you, attorney. Thank you, Attorney Ton. Yun na pala dapat pangalan, Attorney Ton. Excuse me, ako yung kamag-anak ni Bato. Kasakay ba to? Ganawa kanta, no? Diyan lang po kayo sa oras na alas 4:34 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Ako sa weekend. Saan ang laban? Naalala mo si Macdo? Si Kibi Crew. graduation! Yes, it's on 21-22 kasi. Ay, hindi pala. Okay, next mamaya week pa. pag-usapan natin. Next week pa pala yun. Sorry. Drama kasi ng drama. 21-22 pala yun, oo. Sa World Trade Center. That's Saturday, Sunday. Oo nga, kaya nga, nawala sa isip ko. Oh, Friday the 3rd. Doon ko lang nakita yung date kasi may nag-chat sa akin tungkol doon eh. Alam niyo, nakitang pangkabuhayan. Ay, shoutout po ulit sa mga taga-Macdo, sa mga titos at titas ko doon. And always, thank you for the support po Oo. lagi sa Aliw Broadcasting every time na mangangato kami. Thank you sa pagsagot sa email namin. Every time na mangangato kami. Lalo na kay sabihin natin, lalo na sa ating sponsor, si Sir Fidel. Sir Fidel. Ng marketing department. Good Sir Fidel, morning po. thank you. for the McDonald's. Parang thanks sa McDonald's family. Hindi, nagka-thank you lang naman kami. Traffic, nagka-thank you lang kami. Thank you lang Nilalag na tayo naman. ng mga to. Sabi ni paring Fred, Macdo, sige. McDonald's. Ay, kaya pala gusto niya. O sige, wait na mare Sa oras na alas 4:39 ng morning, sabi ni Bam Bam, ganito daw muna. So, balik tayo sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Pinaigting pa ng Department of Education ang kanilang paghahanda sa gitna ng nalalapit na balik eskwela sa Hunyo. Wow, Hunyo 16. Wow, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 5 days to go. Oo. Pasukan na. Oo, pasukan na. 5 days to go. Ayon pa kay DepEd Assistant Secretary for Operations, Jocelyn Andaya, nagpapatuloy ang kanilang paghahanda sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Brigada Eskwela kung saan natutukoy nila kung ano-ano mga kailangang isaayos o dagdagan sa mga kagamitan at pasilidad ng isang partikular na paaralan. Dagdag pa ni ASEC Andaya, sinimulan na rin ang pagkukumpuni sa mga kagamitan at pasilidad sa mga paaralan. Bukod dito, patuloy din anya ang kanilang pagkumbinsi sa mga magulang na agahan ang pagpapa-enroll sa kanilang mga anak upang hindi mapag-iwanan ang mga bata sa lesson. Nakikipagtulungan na rin anya sila sa mga lokal na pamahalaan, barangay officials at private partners. Kaugnay naman sa limitadong water supply sa mga palikuran sa mga paaralan sa Metro Manila, sinabi po ni ASIC Andaya na nakikipag-ugnayan na sila sa local service providers at local government unit upang marasolba na ang nasabing issue. Pinoy Gising! Bumaba ang bilang ng krimen sa mga paaralan sa Quezon City. That's good job noong 2024. Ito'y ayon kay QCPD Lieutenant Colonel Vicente Bumalay Jr. kung saan nakapagtala sila ng 21 kaso noong 2024. 46% mas mababa kumpara sa 45 kaso noong 2023. Kabilang sa mga naitalang kaso ang qualified theft, robbery at gender-based sexual harassment sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Samantala, sinabi naman ni Lieutenant Colonel Bumalay na magpapakalat ang QCPD ng mahigit 400 pulis sa buong lungsod sa pagbubukas ng school year 2025-2026 sa Hunyo 16 upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Pinoy Gising! 41 minuto makalipas ang alas 4 ng morning, palugong pa Pangulong Marcos nagdeklara ng isang taong state of calamity sa Eastern Visayas upang bigyan daan na mabilis na rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang taong state of calamity sa buong Region 8 o yung Eastern Visayas para bigyan daan ng mabilis na pagsasayos at rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Batay sa Proclamation No. 920, epektibo simula noong June 5 ang state of calamity sa rehiyon na maaaring alisin ng maaga o mapalawig pa depende sa sitwasyon ng tulay. Nauna nang inirekomenda ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council ang pagdedeklara ng state of calamity sa nasabing rehiyon dahil sa kritikal na kondisyon ng tulay. Ayon naman sa Malacanang, layunin din ng proklamasyon na tugunan ang naging epekto sa mga residente ng Samar at Leyte ng limitadong pagdaan ng mga sasakyan sa tulay. Inatasan naman ang DPWH na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para mapabilis ang pagsasayos at pagkukumpuni ng nabanggit na tulay. Patrol 13,
Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Las DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, Immigration Commissioner Viado handang harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Maring itinanggi ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang mga lumalabas online na mga akusasyon na sangkot siya sa mga anomalya sa paliparan at sa Bureau of Immigration. Sangayon kay Commissioner Viado, nakarating na ang paliwanag ng kanyang mga tauhan at ito ay kanyang isusumiti sa investigasyon na ipinatawag ng Malacanang. Gayunpaman, sinabi ni Commissioner Viado na ang reklamo ay walang basehan at imbento lamang upang siraan siya sa pamahalaan na siyang nagsasagawa ng movement sa tanggapan ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Commissioner Viado na sa mga darating na araw ay mapapatunayan niya ang motibo ng mga nasa likod ng smear campaign na inalabas online laban sa kanya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Himpilang May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! 1 year pala yung ban. Ay, 1 year yung ban. Yung state of calamity. Dyan sa San Juanico. Napakalaking Actually, abala. No? Pero hindi din abala kasi it's repair. No? At saka napapakinabangan ng marami. And sana lang, yun nga yung mga may bagong teknolohiya na pwedeng gamitin para mapabilis ang pagre-repair. Yes. At pag sinabing 1 year, sana 1 year lang. Saka sana sa mga contractor, wag naman wag isaalang-alang ang kalidad ng pagre-repair. Wag bilisan. Saka yung quality ng mga materials. Ang dami namang naglalabas ngayon na dito kayo kumuha sa amin dahil super quality. Check naman din yung maigi. May budget naman kayo May bidding kasi yan Pababaan, tsaka palaliman ng bulsa sa ilalim ng mesa kasi kayo Buti pa tong susunod na tatawagin natin, walang palaliman sa bulsa. Tawag mo na tayo nating Metro Patrol! Metro Patrol Report! Ito yung USEC na walang under the table. Ayan, walang under the table tong USEC na to. Over the table lagi to. Kasi nag-abot ng bayad sa palengke. Tsaka naglalagay ng pagkain sa mesa. Yan! Karuhatan Market pa sa Valenzuela at may Paho Market sa Caloocan ng Inikuta na tinalam ng presyo sa palengke ng aming USEC at palengke queen, Mama Beth Samson. Mama Beth, good morning! Good morning. Walang budget, nag-aabunado pa, pero masaya. Diba ako yung music na masaya kasi nakakatulong tayo sa atin. Very good! Mga ating kapwa Pilipino kasi binibigay natin sa kanila na dapat nilang gawin. Ayan. Karuhatan ng May Paho Market. Sa bigas, stable ang bigas. 35, 38, 40 pataas. Sa baboy naman, itong karne, itong laman, tige, kasing, pork chop, 405 hanggang 410. Pero ang liempo, mataas pa rin, 450. Ang manok, 230. Meron nagbibigay ng 220. Mangilan-ilan lang yan. Pero yung 230 stable yan. Yung baka, 480. Sa isda, ang bangus, 220 hanggang 260 yung malaki yan. Tilapia, tumaas ng 10, 160 pesos. Talakitok, dalagang bukid, tanigi, ay 280. Samantalang ang espada, 270 at ang bisugo, 240. Ang tahong 100 pesos ang kilo, 200 pesos naman ang kilo ng pusit hanggang 280, depende sa laki. Ang ulo ng salmon at ulo ng maya-maya na pangsigang sa miso, 170 lang yan. Ang lapu-lapu, yung kulay pula, 400 pesos per kilo. At ang sapsap, 180 hanggang 240 pesos kada kilo. Uy, ang Gigi, ang galunggong, 240 ang yan. Sa gulay naman, ang palaya at repolyo, 80 pa rin. Ang patatas, 90 pesos per kilo. Ang sayote, 45. Ang carrots, talong, ay 75 pesos. Ang bawang, patuloy ang pagtaas, 150 kada kilo, 180 yung talo. Ang sibuyas na pula, 120. Ang sibuyas na puti ay 100 pesos. Ang kamatis, 50. Ang sitaw, 35 kada tali at ang kalabasa, 40. Ito naman, meron din silang chop suey mix at saka yung pakbet mix na 70 kada pack.
Ayan. Diyan sa mga presyo niyan, dito kayo hahangaw at dito kayo pipili para sa inyong ulam tips. Ito. Ang chicken, pwede kayo mag-chicken curry. Uy, Daryl, fried chicken, buttered chicken, chicken barbecue, afritada, pochero, menudo, mechado, spare ribs in tausi sauce. Sa isda naman, pwede kayo magsinigang sa isda, sinampalukang isda, sinabawang isda sa kamyas at talbos ng kamatis o talbos ng kamote. Bangus, pwedeng lagyan palamang na sibuyas, kamatis at luya. Sweet and sour pige or sweet and sour fish, sarsyadong isda, itong paksoy na bangus. Ayan, ang dami yan. Mula dyan, pwede na kayo mamalengke. Mula sa ating price monitoring at ulam tips sa Pinoy Gising, Palengke Queen Beth Samson ng DWIZ, nagbabudget at namamalengke tayo ng tama. Pinoy Gising! Samantalang mga kalahok sa National Youth Day. Caceres. 2025 sa Naga City, nasa iba't ibang parokya na. Alamin natin ang detalye, wala kay Kuyang Melvin Machado. Dumating na kahapon ang mga kalahok sa 4 na araw na National Youth Day Caceres 2025 dito sa Naga City na may kabuang 8,000 mga participants. Ang mga kabatang kalahok sa National Youth Day ay tumuloy sa iba't ibang parokya sa lungsod ng Naga at Camarines Sur, habang iba ay pansamantalang kukup-kupin ng kanilang foster family sa loob ng ilang araw. Abala naman sa pagbibigay seguridad ang Incident Command Team ng LGU Naga City na nakatutok sa lahat ng venue ng National Youth Day at sa gaganaping traslasyon procession mamayang hapon. Kaugnay nito, sususpindihin ang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa lungsod ng Naga, pati ng pasok sa mga paaralan mamayang alas 12 ng tanghali. Magkakaroon naman ng road closure at rerouting ng trapiko dahil sa gaganaping prosesyon mamayang alas 2 ng hapon, kaya't inaasahan ang mabigat na daloy ng trapiko sa ilang pangunahing kalsada ng lungsod. Samantala, umapila naman ang incident management team sa publiko na intindihin ang kaunting abala dulot ng National Youth Day sa lungsod. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa himpilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! 10 minuto na lamang po bago mag-5 in the morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Sa Pinoy Gising, sa oras na 7 minuto bago mag-5 in the morning, ronda tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu na kumpiska sa isang teenager. Naku po, na drug suspect sa Dinilupihan, Bataan. Mula sa norte, nandiyan po si Kuyang June Bringula. Kuyang June, good morning. Maulang umaga, tinatayang aabot nga sa mahigit na 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng tropa ng Bataan PNP sa isang teenager o sa isang kabataan, pero kilabot at tulak na ng pinagbabawal na gamot. Naaresto ang 19 anyos na lalaki sa bypass operation sa barangay San Benito sa Didulpihan, Bataan. Batay ito sa report ng Didulpihan PNP na nakarating kay Colonel Martel Salvadora, Bataan PNP OIC Provincial Director. Ayon dito kay Colonel Salvadora, nakakumpiska kanyang mga tauhan mula sa nag-iisang suspect ng ilang sachet ng shabu at ito tumitimbang ng 180.5 grams at nagkakalaga ng 1,227,400 pesos. Sa ngayon, nasa custody ng Dinilupihan PNP ang suspect at patuloy sa lalim sa masusing investigasyon at inaalam kung saan nanggagaling ang mga sibong tangka nitong ibenta sa naturang bayan. June Bringula para sa Impila Methodulax, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Hindi, ano daw tayo? LPI muna. LPI muna tayo bago mag-showbiz. LPI. Okay, alamin natin na kung ang trio ba sa litrato. Litrato ay napakamalas. Yung nasa gitna, yung madalas ng kasabihan. Yung nasa gitna. Yung nasa gitna ay good luck. Buti dalawa yung frame namin at video to, no? Oo, sa picture lang naman. Picture. Okay. Alamin natin kung totoo nga ba yan sa Let's Prove It. Marami ang naniniwala na kapag tatlo ang magkasamang nagpapakuha ng litrato, lalo na kung may nasa gitna, ito ay nagdudulot ng malas. May mga nagsasabi rin na ang taong nasa gitna ang unang mamamatay. Ngunit totoo ba ito? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It!
Ayon sa Wide Island View, may paniniwala na kapag tatlo ang magkasamang nagpakuha ng litrato, ang taong nasa gitna ay mamamatay ng maaga. Ang paniniwalang ito ay nag-ugat noong unang panahon ng pagpapakilala ng kamera sa bansa, kung saan may takot na ang kamera ay maaring kumuha ng kaluluwa ng tao. Dagdag pa sa Los Angeles Times, ito ay bahagi ng kanilang folkloric beliefs na pinagsama-sama mula sa Buddhism, Confucian ideology, lokal na tradisyon, paganismo at pagsamba sa mga ninuno, na ang taong nasa gitna ng litrato ay tatamaan ng masamang kapalaran. Ayon naman kina Chen at Young, ang paniniwala sa stable luck ay positibong nag-uugnay sa pagkakahilig sa pamahiin sa mga Asyano at ipinapakita na ang kultura ay may malaking papel sa paghubog ng mga paniniwala sa pamahiin. Kaya naman, payo ng mga eksperto, habang iginagalang natin ang ating mga pamahiin, mahalaga ring gamitin ang ating critical thinking at huwag hayaang mga ito ay hadlangan tayo sa paggawa ng mga positive experiences tulad ng simpleng pagpapakuha ng litrato kasama ang ating mga kaibigan o pamilya. Pinoy Gising! Alas 4:46 na po. Ay, alas 4:46. Alas 4:56 sa 57 na po ng morning. Romnick Sarmenta, hinangaan ni Nanay Christy Fermin sa paglalabas ng saloobin kaugnay sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang Showbiz Spotlight ni Flying A. Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Andiyan na! Andiyan na! Si Papa Winner. Andiyan na si Papa Winner. Very good. Shot na. Shot na. Shot na yung magkumbare, oh. Ito na sa ibalitang showbiz, hangang-hanga nga. Ito bilib na bilib. Itong si Nay Christy Fermin, dito pa naman sa tapang na nitong si Romnick Sarmenta sa paglalabas po nito ng kanyang saloobin kaunay sa issue po naman ng impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Ayon dito kay Christy Fermin, nakakahanga at nakakabilib talaga ang tapang nitong si Romnick. At sa ipa niyang ganon, mali man o tama man o mali si Romnick, ay nakakahanga pa rin kasi sabi niya, opinion niya yon. Sabi niya ganon. Lahat naman ay pwedeng maglabas ng kanya-kanyang opinion. Sariling opinion yon at iyon ay libre. Sabi niya ganon. Una rito mga kaibigan, kinu-question nga nitong si Romnick, itong si SP Chis Escudero, kung ito ba talaga, kung alam raw ba talaga nito ang konstitusyon ng bansa, dahil nga sa bantulot ito noon na dinggin ang impeachment complaint laban po naman kay VP Sara. Ayon pa dito kay Romnick, masyado na pinatatagal, sabing ganon. Samantalang legal naman daw ang pagdinig sa nasabing impeachment complaint. Ayan, sabi niya ganon. Kaya ayon dito kay Christy, dapat daw tularan si Romnick ng mga kabataan o ng iba pang artista na maglabas din ng kanilang mga saloobin, tama man o mali, kaugnay sa isang issue. Ayan, nako, ay baka mas lalo magkagulo naman. Kasi alam naman natin na pag-artista ay ginagawang role model yan. Oo, so hindi natin alam kung sino ang tama at mali, di ba? At dito sa impeachment complaint din naman kay VP Sara, hindi naman natin alam kung tama o mali din ba talaga yan. Di ba? Ayan, kaya yon ang sinasabi nitong si Nay Christy Fermin. Ayan. Anyway, ay si Romnick kasi mga kaibigan, si Romnick nga pala, avid supporter talaga siya ni VP Lenny. Yes. Avid talaga siya. Kasi noon nga, nung tumatakbo itong si Lenny, si Robredo, sinabi niya na ano ba ang batayan ng mga Pilipino sa pagboto? Sabi gano'n, kailangan pa ba natin maglukluk ulit ng mga taong nasa posisyon na o kailangan natin ng mga bago na naman para magbigay ng mga makatotohanang serbisyo? Sabi ganda kasi ng jingle nila noon eh.
Nino? Bagong Pilipinas. Yeah, oo. Alam mo, malaki ang tulong sa totoo lang Yung jingle. ng jingle sa isang kampanya. Ang pag-retain yan sa utak ng isang botante. Iba. Iba ang kagat ng jingle. Correct. Oo. Anyway, naman aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Ton. Thank you, attorney. Attorney Ton. Attorney tayo for today's video. Okay, attorney ha. At salamat po sa mga attorney namin sa Dagupan. Susunod na paboritong mama ni Anton doon, si Mama Liwan. Why go ang bilhin? At ang paboritong mama namin ni Larmaine na si Mama Susan. Kay Susan tayo. Thank you po sa Dagupan ha. Pero dito sa Manila at sa ibang panig ng bansa, 5:01 in the morning, ikalawang oras na Pinoy gising. Susunod na. Ito na po, 4 minutes makalipas ang mapabalang Wednesday morning. Oy, good morning. Yahoy! Ayun na ba? Hindi na ako alis. Kala ko alis ka ulit. O bago tayo mag-headlines, bati na tayo sa ating 11 million listeners and viewers. Good morning. Ang dami, 11 million. Parang payat-payat ko dito sa aking suot na ito, no? Ganang Para gumalaw. kang serve ako. Elizabeth Kamaing ng Marikina. Hi, good morning, Elizabeth. Si Marikina. si Ingat naman may Elizabeth. Alam naman, Marikina, bahain. Nag-uulan niya yun. Yes, bahain. Alam mo, nakakatawa nga sa atin. Sorry ha, doon sa babati namin. Nakakatawa nga, taon-taon naman, meron tayong bagyo. Yes. At asahan talaga natin ang pagbuhos ng malakas na ulan, pero taon-taon pa rin binabaha tayo na parang, sabi siguro na ulan, bagyo natin Pilipinas, wala namang ginagawa yan tungkol sa baha eh. Di ba? Di ba? Ganun, di ba? Kaya meron ako isang, meron ako isang isa lang pinapalo ko na tawag ito, vlogger. Actually, marami sila, grupo sila ng vlogger sa isang yung Kabotax TV. Kasi lahat sila, mga bata ito, kabataan ito pero ang kanilang ginagawa doon sa kanilang vlog, lahat ng mga estero, nilinis sila ng libre. Pati yung dalo ng tubig, ng baha ng tubig doon sa yung sa mga kalsada. Di ba, usually kasi nababarahan ito ng mga putik eh. Oo. Nako, yun. Nilinis nila. Kabotax yun. Kabotax nga ba yun? Nakalimutan ko na. YouTube. Nasa Facebook. Facebook. Oo. Yung tax nila is TAQ. TAQS, parang gano'n. Kabotax, ayun. Sige, mahanap nga. Shoutout sa kanila, syempre. Oo, ayan. Shoutout sa inyo. Good job yun ha. Ito, balik tayo sa binabati natin. Si Arnel Noval mula Cebu. Ayan. Maayong adlaw. Maayong aga. Sa iyong tanan. Si ating Susan Jeronimo, tuwang-tuwa daw siya. Ang galing-galing daw ni Attorney Bato. Yun ang sabi niya ha. Sabi ni Susan Jeronimo yan. Mama Susan ha, ikaw ha. Kay Susan. Hindi, si Susan niya daw ng Dagupan yun. Iba yung kanya, hayaan mo siya. Inawi yung listener, no? Oy, ang iyong fan, si Batman. Kamukha mo raw ngayon, si Ivana Alaw. Ay! Batman ka dyan, ha? Kung ano naman, si Rubina. Ivana? Bakit? San banda? Alam ko na, wait lang. Ka dyan. Lagyan mo raw ng T sa dulo. Ivana Alawin. Magkaiba kayo nilagyan ng T. Ako sa unahan, ikaw sa dulo. Ibanat mo lang daw. Ibanat. Sa'yo ka alawit. Ano ba yun? Carmen Mendoza, good morning. Mama Carmen, I love you. Sabi ni Mama Beth, kikiss ka daw niya. Kiss kay, hindi kay Apo. Akala ko Anton. Apo pala, Apo. Hindi natin si JB Valdez, ay parang JB mula sa Laur Fire Station. Papa JB. Alam mo, ang ito yung San Nueva Ecija. San Nueva Ecija. Aga ha. Pahingi naman ng mais. Ang sarap na mais dyan. Ay, sibuyas ang masarap dyan. At maraming bigas. Kinakain mo sibuyas? Yung puti. Ang sarap. Garlic chips. Yung mais kasi may mais dyan na kulay itim yata. Parang ganon. Hi JV, good morning sa inyo dyan. Speaking of mga gulay, syempre wag kakalimutan ang mamang mahilig sa gulay. Si Tristan Wyatt Gulay. Papa Tristan, hello. Ayun, salamat sa aming 10 million viewers sa Facebook at sa lahat na nakikinig sa 882 at nanonood sa ginagawang radyong kanilang TV sa DWIC News TV at Aliw Channel 23 na panigurado yung 10 million na nawawala dito, napuyat niya. Ay, nasaan si Down Under? Ay, oo nga, si Bacaro, wala si Badsky ba? Badsky Bacaro, wala. Baka she's sleeping down under. Baka nasa sinapupunan pa ng kangaroo.
Ay, ambot. Good morning po sa inyo. 8 minutos makalipas ang... May nakita ko na naka-red lights. Di ba man dito yung mga guests natin from Makati? Ay, yes, last night. Meron silang nagsenyas na sila ng red light. Red light. So kailangan nila ng dugo? Yes, kailangan nila ng blood. That's what hospitals do. Talaga. Ganun pala. Ganun kapag nakakita ng red light, mga kaibigan sa mga ospital, nangangailangan sila ng dugo. Mababa ang supply. Yes, kailangan. Tapos ang sabi nila, ang pag-donate daw ng parang isang bag ata ng dugo can save 3 lives? Pwede nakalagay sa caption na Makati Med. Doon sa ilaw na yun. Ganun kadami pwede nyo i-save At napaka-healthy ang pag-donate ng dugo. Napaka-healthy ho kasi nare-replenish po yung ating mga dugo sa katawan. Pero ako never pa nag-donate. Ako pero hindi ko alam kung qualified yes, ako. may qualifications. Ako kasi alam kong hindi. Hindi ako pa pwede. Bukod sa sinalinan ako ng dugo, meron daw ako naging underlying complication dahil sa dengue na hindi na raw talaga ako pwede. Yun ang sabi ng doktor sa akin noon. Ang alam ko naman, yung mga na-COVID, bawal. Yung mga na-COVID bawal. Comorbid na yan siguro. Kung may comorbidity na sila. Pero sa akin, dahil na-dengue ako dati, ang sabi, dahil sinalinan na raw akong dugo, hindi ko alam totoo, yung mga doktor ba pwede nyo i-correct, hindi na raw pwede. Ako naman, yung magdodonate sana ako ng dugo, kaya lamang, ang dugo kasi is green. Kasi nga ko si Rubina. Alien. Multis 5 ka talaga, alien. Green-minded daw kasi ako. Oy, pero punta na. At gusto lang din namin mag-thank you as always sa Makati Medical Center. Kung may pagkakataon mag-donate tayo ng dugo. Basta pag may nakita it's healthy. Basta pag may nakita kayo ospital, mapa Makati Med ba yan o ibang ospital na daanan ninyo na may nag-signal sila na may kulay pulang ilaw sila sa facade nila, it only means that there are low on blood supplies. Yes. Kailangan ho ng 1 million units of blood taon-taon. Ayun para ma-meet. Sabagay, ang kinukuha sa atin is parang 500, no? Hindi ako sure. Parang around 500. Miskin asthma kasi ako, kaya hindi ako have to check pa. Kasi kawawa na may mabibigyan ko nung yung mga high blood, bawal magbigay ng dugo yun. Yes. Actually, alam mo, dyan nalaman ng mom ko before na may siya sa puso kasi magdodonate sana siya. Pero ang BP niya ay hindi umangat-angat. Sobrang baba. So after nun, nirekomenda siya. Kumbaga parang panalibre check-up na kailangan niya magpatingin sa espesyalista. Correct, kaya mag-donate kayo. Pero bago mag-donate, check if you're qualified. Yun ang importante. Check naman ng mga doctor din on-site. Hindi naman agad-agad kahit na gusto ninyo. Tsaka, alam ko, it also depends on the blood type. Yes. Kasi kailangan may matching ng mga blood types din yan. Yon. Sumasa inyo na naman! Sumasa inyo ulit! At sumatin lahat! Ikalawang oras na po ng Pinoy Gising. 5:11 na ng morning. Mag-headlines kami. Daryl Justin. Main Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ating ulo ng mga balita ngayong Wednesday morning. Impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte sinimulan na ng Senado. Pinoy Gising! Preparations sa paghahanda para sa nalalapit na balik eskwela sa susunod na linggo o sa June 16, pinaigting pa ng DepEd. Pinoy Gising! Pangulong Marcos nagdeklara ng state of calamity sa Eastern Visayas dahil sa rehabilitasyon ng San Juanico Bridge. Pinoy Gising! Balita sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawi sa pamamaril sa isang paaralan sa Austria patuloy na nadaragdagan. Pinoy Gising! Mamaya sa Sports News, Alas Pilipinas wagi sa laban ito kontra Jakarta sa Game 1 ng Alas Pilipinas Invitational. Pinoy Gising! Pangungutya sa isang tao dahil sa body size o body shaming ay alamin niyo ho ang inyong magiging kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Ang kinatatakutan po ng buong mundo, lockdown. Posibleng ideklara dahil sa Mpox. Ito by fact or fake? Mamaya, alamin. Pinoy Gising! At sa naglalaki ang ulo! Nino! Pwede bang akin na lang? Ayaw nila, sabi niya. Sa akin na lang yun, kung sino man yun. Kung sino man yung malaking ulo na yon, si Gabby Eigenman pabor sa pag-call out ni Jake Ayers ito sa vlogger na pinost sa kanyang page ang anak na si Ellie. Pinoy Gising! At sa isa pang malaking ulo! Sino nga? Ano nga? Sino nga?
Ang balitang showbiz. Ang vlogger na si Yulin Castro nag-sorry sa ginawang bad review sa isang coffee shop. Gisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! 13 minuto na po makalipas ang alas 5 na morning! Yahoy na tayo sa detalye ng mga balita! Pinoy Gising! Pumilos na Malacanang sa mga reklamo at alegasyon laban kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado. Nako, hindi pa ata nahuhusgahan ng courtesy resignation nito. Hindi ba? Hindi pa yata. Nako, alanganin na to. Inano na siya. Ano? Parang Dinismiss na ba? Parang wala pa naman, di ba? Okay na. Parang, kaso, malala. Ito na, pinaimbestigahan na ngayon. Kasi parang may anonymous letter, no? From the employees na may VIP treatment. Exactly. Tapos may billion-billion pa ata na nakuha. Na-involved. Ay, okay. Ayon po kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaiimbestigahan na niya ang mga lumutang na issue at alegasyon laban sa pamunuan ng immigration. Aminado si PBBM na hamon ding pag-aralan kung lehitimo ba ang mga liham at dokumento ng mga nagrereklamo, lalo na kung wala itong detalye at wala ring nakapirma rito. Gayunman, tiniyak ng Pangulo na palaging kumikilos ang pamahalaan sa tuwing nakakatanggap ng mga ulat at reklamo sa mga opisyal. Matatandaang inireklamo sa Malacanang si Commissioner Viado noong Mayo dahil sa sinasabing pakikialam nito sa proseso ng bidding sa e-gates program ng BI. Pinoy Gising! Samantala, mahigit 400 milyong piso ang inilaan ng Philippine Ports Authority o PPA sa pagpapalawak at modernisasyon ng Amiendahan Port. Ay, mali pala ako. Bakit Amienda? Amandayehan. Ayan. Amandayehan Port sa Basay, Samar bilang alternatibong ruta ng San Juanico Bridge. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, layo ng proyektong mapalakas ang inter-island connectivity at ekonomiya sa Eastern Visayas. Kabilang sa mga ipatutupad ay ang paglalagay ng 14 na navigation ng buoys na nagkakahalaga ng 100 million pesos. Gayon din ang 100 million pesos para sa dredging at 200 million pesos para sa pagpapalawak ng pantalan. Tiwala naman ng PPA na hindi lamang pansamantalang solusyon ng proyekto, kundi hakbang na rin sa pangmatagalang modernisasyon ng mga pantalan sa rehiyon. Pinoy Gising! Buhay pa rin ang talahib modus o ang iligal at questionableng paglilipat ng pagmamay-ari ng mga sasakyan. Dahil dito, tiniyak ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa pareham ng DWIZ na kanilang sisiyasatin ang 40 district offices na sangkot sa iligal na paglilipat ng pagmamay-ari ng mga nakumpiskang sasakyan. We're not stopping there, no? Sasabi ko nga, i-audit namin yung mga transfer made within the last year. Titignan namin yan kung paano nalipat yung mayan. Kasi maliban po doon, meron kaming mga complainants na pumupunta sa amin na nagdireklamo na nalipat yung pamamayari ng pinasasakyan kahit wala silang consent. No? So, isasama namin yan sa aming investigasyon. Ayon kay Aseca Mendoza, dapat sundin ang tamang proseso sa pagkukuha ng clearance ng behikulo upang matiyak na totoo ang mga dokumento ng sasakyan. We do around 14.7 million registration. No? Itong mga illegal transfers na nakikita natin, sabihin natin 100. That's not even 1% of your total number of vehicles registered. O ang sinasabi ko lang po, yung prosesong kumuha ng clearance, ganun ang dapat gagawin talaga. Para meron silang reasonable certainty na yung dokumentong pinapakita sa kanila ay genuine and correct. Samantala, siniguro din ng LTO chief na mapapatawan ng karampatang parusa ang kanilang mga opisyal na mapapatunayang sangkot po sa naturang modus. Ang administrative penalty po ay dismissal, pero may criminal liability din po yan. Pag nahuli ko lang, one strike na po. Talaga, nag-issue na po tayo ng memo dati na one strike policy na po tayo. Napakinggan po ninyo ang tinig ni LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II sa pareham ng DWIZ.
Gising! Itinanggi ng Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval ang mga alikasyong katiwalian na ibinibintang kay Immigration Commissioner Joel Viado. Ayon kay Sandoval, pawang anonymous nga o walang pangalan ang mga nagrereklamo at wala pang matibay na ebidensya na susuporta sa akusasyon. Pakinggan natin si BI spokesperson Dana Sandoval. Ito po talagang mariin niyang itinatanggi dahil tingin po niya yung mga ganito pong attacks na nagtatago po behind anonymous complaints is really a backlash ng mga reforms na ginagawa niya na may mga nasasaktan. Tila daw ay itinaon anya ang reklamo sa nakabingbing courtesy resignation, ayun hangin nga no, na isinumite ni Commissioner Viado kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kabila nito, handa namang harapin at sagutin ng BI chief ang mga alegasyon, lalo't bahagi ito ng mandato at trabaho ng isang public official. Pakinggan muli natin si BI spokesperson Dana Sandoval. Wala pong firma, wala pong clear identities behind it. Yun nga po napapansin ng ating management, ni Commissioner po. Talagang sunod-sunod, yung mga anonymous, talagang laging anonymous po. Yung mga complaints, allegedly, itong mga nakarang. And doon po sa ang timing nga rin po nitong white paper na ito at talagang there are obvious efforts na ismear ang pangalan po ng ating commissioner. At yan po narinig no ang tinig ni spokesperson Dana Sandoval sa panayam ng DWIZ. Gising! 11:30 minuto na po makalipas ang alas 5 ng morning! Yahoy! Matapos ma-delay ng ilang minuto ang panunumpa ng mga senador bilang senator judge, nagkasagutan. Nagkasagutan po sina Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Attorney Ronald Bato de la Rosa. Ito ay matapos pigilan ni Senador Pimentel si Senador de la Rosa na magbitaw ng privilege speech upang maisagawa na ang kanilang oath-taking bilang senator judges. Ipinunto ni Senator Pimentel na ang napagkasunduang oras na alas 4 para sa kanilang panunumpa. Bagamat binigyang diin din ni Senador de la Rosa na napagkasunduan din ng Senado na kailangan munang magbigay ng privilege speech ni Senador de la Rosa bago mag-oath-taking ang mga mambabatas. My motion is to execute and implement what was agreed upon yesterday. At 4 o'clock in the afternoon, we take our oath. Senator, I make of record the time. It's 4:31 p.m. Mr. President. Senator De La Rosa. Yeah, Mr. President, it was very clear yesterday that we agreed that before I take my oath as member of the impeachment court, I should have delivered my privilege speech. Subalit sa huli ay pinagbigyan pa rin ng Senate Minority Leader si Senador De La Rosa. There is a purpose, meron tayong agenda. So when you are in number 7 for privilege speech, you cannot just stand up and then accelerate the tackling of your item in the session, Mr. President, by just standing up. So, ano lang po yun, just an observation. So, with that, I willingly give way to our colleague with this important message for us, Mr. President, Senator Bato de la Rosa. Napakinggan po ninyo ang tinig na Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III at Senador Ronald Bato de la Rosa. Gising! Samantala, aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakasubaybay siya sa mga ganap sa Senado hinggil sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, isang Senate function ang impeachment process kaya't hinahayaan niya lamang si Senate President Jesus Escudero na pangunahan ng pagdedesisyon kaugnay sa impeachment proceedings. Naniniwala din ng Pangulo na hindi dapat maging issue ang pagtawid ng impeachment sa susunod na Kongreso mula sa 19th Congress dahil kahit hindi simulan anya ngayon ang paglilitis ay malabo pa rin itong matapos bago pumasok ang mga bagong senador. Gising! 22 minutos na po makalipas ang alas 5 ng morning. Yahoy! Lockdown, posibleng ideklara. Naku po, kinakatakot ng bayan dahil nga sa MPOX. Ito ba ay factor fake? Alamin sa report na ito.
Sunod-sunod ang mga anunsyo ng local government units sa iba't ibang panig ng bansa patungkol sa kaso ng Mpox. Kaya naman naglipa na ang mga balitang magkakaroon ng lockdown. Patunayan natin kung yan ba ay totoo sa fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Bawalang Peke! DWIZ, fact or fake. Iba't ibang lugar na nga sa bansa ang nagbabalita ng kani-kanilang kaso ng Mpox. Kaya naman ilang social media post ang kumakalat na nagsasabing mandatory na ang pagsusuot ng face mask at magkakaroon ng lockdown sa June 10. Pero agad yang pinabulaanan ng Department of Health. Narito ang pahayag ni DOH Secretary Ted Herbosa. No plan to do lockdown. Magdi-declare muna kami ng outbreak if there is really, but there's no outbreak. No, number 2, ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So Mpox has to become a pandemic. It's not. Ayon pa sa DOH, bumaba pa ang kaso ng Mpox noong Mayo kumpara noong Abril. At ang Mpox strain na aktibo ngayon sa bansa ay mababa ang mortality rate. Kaya ang balitang magla-lockdown dahil sa Mpox ay fake. Paalala pa ng DOH, ang Mpox ay hindi airborne at huwag basta-basta maniniwala sa Facebook post ng mga peking endorsement. Ang tanging opisyal na Facebook page ng DOH ay facebook.com/DOH.gov.ph. Para sa Fact or Fake, Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke! DWIZ, fact or fake. Pinoy Gising! Samantala, Gabby Eigenman pabor sa pag-call out ni Jake Ejercito sa vlogger na pinost ang kanyang anak sa page ng kanyang vlog. Kaya mo yan. Again, sa kanyang page. Antok na ako. Sa kanyang page. Pinost na nung vlogger sa page niya. Yung anak po na si Ellie. ginawang content ang anak ni Jake Ejercito. Ayan, kinall out siya. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Andiyan na? Anong pinag-uusapan namin dito lagi? Ano po? Yung pagdadayet pa rin naman namin ginagawa. In particular, intermittent fasting. In particular, Huwag kasi natin pag-usapan, hindi natutuloy. Okay, report. Parang yung sabi ko kahapon, maaga ako uwi kahapon. Hindi nangyari. 6 p.m. Alas 6 na ako nakauwi. Maaga pa yung 6 p.m. Sa mga alas 8, pasok. Anyway, sa ibalitang showbiz nga, pabor nga itong si Gabby Eigenman doon sa pagko-call out po naman itong si Jake Ejercito doon sa vlogger na si Chris Bryant, na ginawang content po naman ang video na kinuha nito ang kanyang anak na si Ellie. Nang matanong itong si Gabby Eigenman kung siya ba ay pabor sa ginawa nitong pag-call out itong si Jake Ejercito, sabi niya ganoon, ay pabor na pabor siya at kung sa kanya din daw gagawin yon ay ganoon din daw po ang kanyang gagawin. Una rito nagbanta itong si Jake Ejercito, nakakasuhan niya itong si Chris Bryant dahil nga sa pag-film nito o pagkukuha ng video sa kanyang anak na si Ellie nang hindi nito alam o alam nito pero uncomfortable. Dito ay Gabby kitang-kita naman daw sa mukha nito si Ellie na uncomfortable ito nang kinukunan ito ng video. Sabi pa ni Gabby, game na game naman yan si Ellie, game na game yan eh. Pero sabi niya, pag nakita mo sa mukha ni Ellie na uncomfortable siya, talagang hindi niya type ang ginagawa sa kanya. Sabi niya, it's not, not because she is Ellie. Sabi ganon. It could be someone else, sabi nito si Gabby. At kahit na raw sino ang ganunin, mga kaibigan na nakita na uncomfortable, dapat daw ay itigil na ang pag-video. Ngayon, ito pa, hindi na nga itinigil ang pag-video, ay ipinost pa ng walang paalam. Diba? Oo, so
Actually, pati si Andy Eigenman, yung nanay ni Ellie, galit na galit talaga. Diba? Oo, at pabor din siya kung sampahan ng kaso nitong si Jake Erito, itong vlogger na ito. Pero hanggang ngayon ay wala po tayong update pa kung ito itutuloy nitong si Jake Erito ang kanyang balak laban sa nasabing vlogger. Ayan. So yan ha. Kaugnay niyan. Ay hindi. Ayaw mo. Hindi, wala. Ayaw niya. Kaya doon sa mga cloud chaser ha. Ay, tama. Oo, nako, ingat-ingat kayo. Oo, ay sabi nga ni Gabi, game na game naman daw si Ellie sa ganyan. Pero ay magpaalam. Dapat talagang nagpapaalam. Lalo na kapag iyan ay anak ng artista. Nako, utang na loob Hindi, tsaka bata, minor yan. Yes, minor. Bawal. Correct. Lalo yan, minor. Nako, bawal ito ha. Nako, bawal ito. So, yan na muna aking balitang showbiz. Gar. Huwag kang content ng content. Gar. Define your content. Yes. Yan na muna aking balitang showbiz. At balik na sa inyo, dalawa. Salamat, Ton. Thank you, attorney. Thank you, Attorney Ton. Ayan, ma-NB kayo ni Attorney Ton. 28 minutos na po, makalipas ang alas 5 na morning. Ay, nakalimutan ko, may tunog palang kakaiba doon. Magbabalik kami, dyan lang kayo. Ito po ang Pinoy Gising! Tapos na po, makalipas ang alas 5 na morning. Ay, nagbabalik po ang Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Nakapila na sila, kaya tanggap na tayo paring meron na sunod-sunod na mga report. Nakatakdang presentasyon ng Articles of Impeachment ng Panel of Prosecutors sa plenaryo ng Senado, hindi na po tuloy. Report mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi na imbitado ang Panel of Prosecutors ngayong araw para basahin o ipresenta sa plenaryo ng Senado ang Articles of Impeachment. Ayon kay Senate President Chis Escudero, may tuturing na moot o wala ng saysay ang presentation ng Articles of Impeachment ng Prosecution Panel dahil sa inirefer na ito sa Rules Committee kung saan ginaya ito sa naging proseso sa mga naunang impeachment process. Ang referral anya sa Rules Committee ang isa sa naging basihan kaya nakapag-convene na sila kahapon bilang impeachment court. Narito ang bahagi ng sunuran tinig ni na Presiding Officer Chis Escudero at Senator Judge Risa Hontiveros. Vote the action taken tonight, effect on the scheduled presentation of articles tomorrow. That which was, sir, part of the approved motion last night. The original plan that we discussed on the floor yesterday was for the House prosecutors to read the articles of impeachment before the impeachment court, before the Senate rather, which will serve as the signal for us to convene as an impeachment court. However, if you recall, Senator Judge Ontiveros, that was amended and changed yesterday when we simply referred it to the Committee on Rules, which in turn served as the basis for the convening of the impeachment court, which we did earlier. The presentation of the articles of impeachment by the House Prosecution Panel, therefore, at this juncture, would be rendered moot already, given that we not only have convened the impeachment court, we also already issued summons to the respondent, defendant. There would be no further action on their part that they can or may take before the court. So, ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, Kamara, nirerespeto ang pahayag at desisyon sa manifesto ni Deputy Speaker Frasco. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nirerespeto ng mas malaking kapulungan ng Kongreso ang naging pahayag at desisyon ni Deputy Speaker at Cebu Representative Duke Frasco sa Manifesto of Support dahil sa pagkakadismaya umano nito sa House leadership. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, walang dinidiktahan at walang pinipilit sa Kamara sa ilalim ng pamumuno ni House Speaker Martin Romualdez. Binigyan diin ni Attorney Abante na nagkakaisa sa Kamara at patunay dito ang 200
kongresista na unang lumagda sa manifesto. Anya ipinapakita rin ang pagkakaisa ang naipasang 61 panukalang batas mula sa 64 na LIDAC bills, habang pasado na rin ang 27 mula sa 28 priority measures para sa huling yugto ng 19th Congress. Ipinunto ni Abante na kung walang pagkakaisa sa mga mambabatas, hindi magagawang magtagumpay ng Kamara, kung saan ay sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez na ipakita na nasa tamang direksyon ang kapulungan. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! Samantala, isa pa pong report. Kalahating milyong estudyante inaasahang mag-i-enroll sa mga paaralan sa Quezon City ayon po sa DepEd QC report mula kay Patrol 38 Jen Patrolya. Ilang araw bago ang balik eskwela, inaasahan ng Department of Education ng Quezon City na papalo sa kalahating milyong mag-aaral ang mag-e-enroll ngayong school year 2025 to 2026. Sa naganap na pulong balitaan, sinabi ni Dr. Freddy Avandano, Assistant Superintendent ng QC School Division ng DepEd, na tuloy-tuloy pa rin ang mga estudyanteng nag-e-enroll sa mga paaralan sa lungsod, kaya't inaasahan nilang mas tataas pa ito ng 1% para ngayong school year. Tutugunan anya ng kagawaran ang overpopulated o mga siksikang paaralan. Kabilang na nga rito ang Batasan, Cecilia Muñoz, Palma, Judge Feliciano Belmonte at Commonwealth. Gayunman, handa ang DepEd QC sa pagbulusok ng mga estudyante sa mga paaralan dahil maaari silang magpatupad ng blended learning at maaari rin nila ilipat ang mga mag-aaral sa iba pang eskwelahan. Pakinggan po natin ang pahayag ng DepEd QC official. Kaya ngayon po ang batasan po ay walang grade 12 kasi noong nakaraang taon po ay wala silang tinanggap na grade 11. Baga sila po ininganyo na pumunta dun sa mga ibang paaralan na nakapalibot sa batasan para unti-unting bawasan sana yung bilang total enrollment ng batasan para po habang nagigiba tayo at nagtatayo, hindi naman po mas lumaki pa yung pangangailangan po sa classroom ng batasan. Yun nga lang, hindi talaga namin alam saan nagagaling ang mga nag-e-enroll ng batasan. Sa gitna ng ikinakasang Brigada Eskwela, patuloy na tinutugunan ng kagawaran ng mga kakulangan sa mga silid paaralan, upuan at iba pang kagamitan ng mga estudyante. Gayon din ang kakulangan sa mga guro at principal school. Samantala, magde-deploy naman ang Quezon City Police District ng mahigit 400 pulis sa mga eskwelahan para sa balik eskwela. Ako si Patrol 38 Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pino Gising! 10,000 illegal POGO workers na hindi pa umalis sa bansa. Ayan, pinapaaresto na ng isang mambabatas. Saan dadalhin? Saan pa pupuntahin? Di ko ba kung old school ano tayo, no? Gagawin yung mga alipin. Joke lang. Saan sila dadalhin kung sila i-arestuhin? Alamin natin ng detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Nanawagan si House Quad Committee Overall Lead Chairman at Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers sa mga kinukulang ahensya na hanapin at arestuhin ang nasa 10,000 illegal POGO workers na nananatili pa rin sa Pilipinas. Ginawa ni Congressman Barbers ang panawagan matapos iulat ni Presidential Anti-Organized Crime Task Force Undersecretary Gilbert Cruz sa mega panel na halos 10,000 Chinese nationals na dating empleyado ng mga ipinasarang POGO hubs ang pakalat-kalat at nananatili pa rin sa bansa. Anya bago pa man matapos ang taong 2024 at kasunod ng pagbana ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga POGO ay agarang nanawagan ang Quadcom sa mga kinaukulang ahensya na magtatag ng isang central database ng mga POGO workers. Dismayado si Barbers dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin naitatayong mekanismo
para sa nasabing talaan. Binigyan din ng kongresista ang kahalagahan na malaman ng kinaukulang ahensya ang bilang ng mga POGO workers na nakapasok sa ating bansa at kung saan ang lokasyon ng mga ito upang mamonitor ang kanilang aktibidad. Batay sa inilabas na alien employment permits, nasa 15,140 na manggagawa ang natukoy mula sa 16 na POGO establishments sa rehiyon na kinansila na bilang pagsunod na rin sa kautusan ng Pangulo na ipagbawal ang mga POGO sa bansa. Bilang tugon naman sa panawagan ni Barbers ay sinabi ni Paulo Magtoto ng Central Luzon Office ng DOLE na hanggang sa ngayon ay hindi pa nila alam kung nasaan ang lokasyon ng libo-libong POGO workers sa bansa. Una nang inihayag ni Immigration Representative Vicente Uncad sa Quadcom hearing na kanila nang binawi ang mga working visa ng mga Chinese nationals at ginawa na lamang itong tourist visa. Umaasa ang Quadcom na mahanap ang mga nawawalang illegal POGO workers bilang solusyon na rin sa panawagan ng komite na arestuhin at panagutin ang mga ito in aid of legislation. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impinang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ngayon naman, tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Most wanted na senior citizen, timbog sa Caloocan. Report mula kay Mama Beth Samson. Nasa kote ng pulisya ang isang senior citizen na sangkot sa malaking illegal recruitment operations sa kahabaan ng Samson Road PNR Compound, Barangay 80, Caloocan City, alas 2:45 kahapon ng madaling araw. Kinilala ni Northern Police District Director Police Brigadier General Josefino Ligan ang 64 anyos na lola, residente ng San Juan, La Union, na sangkot sa large-scale and syndicated illegal recruitment sa ilalim ng Section 6 in relation to Section 7B of Republic Act 8042 as amended by RA 10022. Walang piyansa para sa pansamantalang tungkalayaan na inulan ng mga reklamo at kaso sa hukuman. Makaraan ng pagpapalabas ng warrant of arrest noong January 25, 2023, may nakapagbigay ng impormasyon na madalas makita ang akusado sa nabanggit na lugar hanggang isa ilalim ito sa masusing pagmamanman at madampot ng otoridad. Hinihintay na lamang ang commitment order na manggagaling sa korte para agad itong maikulong sa City Jail. Metro Patrol Beth Samson nag-uulat para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, MMDA, naitayo na ang mga road features sa biyak na Bato Access Road para sa pagbubukas ng klase sa June 16. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Louie Angeles. Yes, good morning. Isang naitayo ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang mga road furnitures sa biyak na Bato Access Road kung saan madadaanan ang Sibagan Elementary School sa bayan ng San Miguel, Bulacan. Layunin nito na matiyak na may visible na mga road signages ang mga motorista na dadaan sa harapan ng nasabing paaralan upang maging ligtas ang mga mag-aaral sa kanilang pagpasok at pag-ingin ngayong pagbubukas ng bagong taong aralan. At bahagi ito na pagsisimula ng Brigada Eskwela na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula rito sa Bulacan, ito si Metro Patrol Lueles para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Babalita na tama, naglilingkod ng kami. Pinoy Gising! Mula Metro Patrol, report naman, calling daw. Calling pa daw. Magbasa muna tayo. Inirekomenda na po ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paghahain ng kasong plunder laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds. Bukod sa Vice Presidente, kasama rin sa pinakakasuhan ng mga opisyal at dating opisyal ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd, kasama ang Chief of Staff ni VP Sara na si
si Attorney Zuleika Lopez. Inirekomenda rin ng komite ang paghahain ng kasong technical malversation, falsification, bribery at graft and corruption laban sa mga sangkot na opisyal. Ang committee report ay pinagtibay ng Kamara sa gitna ng sesyon matapos basahin ng chairman ng komite na sina Manila Representative Joel Chua. Ang kopya ng committee report ay ipapadala sa Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Department of Justice at Department of Budget and Management upang aksyonan ito. Pinoy Gising! Isang senior citizen sa Cavite, pinagbabaril, patay. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Isang senior citizen sa Cavite ang walang awang pinagbabaril ng riding in tandem habang ang biktima ay nag-aabang ng masasakyan sa isang terminal sa barangay Paliparan, Dasmariñas City, Cavite kahapon. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Efren Honor, 61 anyos, residente na nabanggit na lungsod. Sa investigasyon, nakatayo umano si Honor sa terminal nang lapitan ng dalawang suspect at saka pinagbabaril. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas ang mga suspect sa kanilang motorsiklo. Isang manhunt operation ang ikinasa ng Dasmariñas City Police Office para sa ikadarakip ng suspect. Arman kami mula Calabarzon, nag-ulit para Tempina, may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula sa Calabarzon, salamat Kuyang Arman Cambe. Samantala, dyan na po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Naalala ko rin! Pinoy Gising na! Gising na kayo dahil umuulan! Alas 5:46 ng morning, magbabalik po ang Pinoy Gising! Bago ako mag-report, nag-jeep ako kanina. Nung huli ako nag-jeep, 7 pesos mula Pineda hanggang Oranbo. Ngayon 13 pesos na. Ano ba nangyari sa inflation? Ano nangyari sa amin? Di ako nagko-commute? Piling sosyal. RK yan, sa oras po na siyam at kalahating minuto bago mag 6 in the morning. Eto, sige. Yahoy! Diretso ulit tayo sa isang report. Paumanhin ng Florida bus. Ito yung nagkarerahan na nag-viral. Nako, hindi po tinanggap ang sorry ng DOTR. Hindi po tinanggap ng DOTR ang sorry nila. Report mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Hindi tinanggap ni DOTR Secretary Vince Dizon ang paumanhin na hiningi ng Florida Bus Company matapos na mag-viral ang mga bus nito na nagkakaskasan sa highway sa Cagayan na Bali. Sangayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, nakarating sa kanya ang paghingi ng tawad at pag-post sa social media ng Florida bus. Magugunitan ang Florida bus ay nakitang nagkakarerahan sa highway na nakunan ng video kung saan ay pinag-utos naman ni DOTR Secretary Vince Dizon ang pagsuspindi sa mga lisensya ng 15 mga bus nito at isailalim sa masusing investigasyon ang lahat ng mga sangkot na driver gayon din ng mga sasakyan na ginamit sa viral video. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impila May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on-air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Samantala, construction worker sa bayan ng San Nicolas, Ilocos Norte, arestado sa drug buy bust operation. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Isang construction worker na nasa Taipei Individual Priority Target List ang nahuli sa buy-bust operation sa Barangay 3, San Nicolas, Ilocos Norte sa pamumuno ni Police Captain Randy at ang Philippine Drug Enforcement Unit, Ilocos Norte Police Provincial Office. Naresto ang suspect na may 40 taong gulang na nakatira sa Barangay 10 sa naturang bayan matapos magbenta ng isang sase na di umano'y shabu sa isang otoridad na nagpanggap na pusher buyer. Napuntiska mula pa sa suspect ang 5 pang sase na ito'y hinilalang shabu at 5 pang bala ng kalib mm. 3 sase pa ng plastic sachet ng shabu at 3 fake na 1,000 peso bill. Ang suspect ay naharap ngayon sa violation ng Republic Act 9165
o COMELEC Resolution number 11607 at Republic Act 10591. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tulong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mula norte, babatayan ng Calabarzon. 6 na kalalakihan arestado sa Tupada sa Batangas. Nagbabalik si Kuyang Arman Cambe. Hindi na nakapalag ang 6 na kalalakihan sa Batangas ng aresto ng mga operatiba ng CIDG at Batangas Police Office matapos sa mga tinaaktuhan sa isang illegal na tupada sa barangay Maabot, San Nicolas, Batangas kahapon. Ang 6 na pinangungunahan ng isang nagngangalang Mario ay dinakip sa operasyon kabilang na sa mga nasamsamang 14 na manok at mga paraphernalia ng tupada. Nagpulasa naman ng iba pang kasador at ang Kristo ng Sabungan. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Presidential Decree number 1602 o illegal na cockfighting. Arman kami mula Calabarzon, nag-uulat para simpila may todong lakas. DWIT nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Alas Pilipinas, wagi sa laban ito kontra Jakarta sa Game 1 ng Alas Pilipinas Invitationals. Sports News mula kay Busing. Good morning, viewers. Boss Ian Articona. Good morning, Daryl at Bane. Narito na ang aking latest sports update. Nakamit ng Alas Pilipinas ang una nitong panalo kontra Jakarta Bayangkara Presisi sa pagsisimula ng 3-day tournament ng 2025 Alas Pilipinas Invitationals. Ito ay bilang paghahanda ng koponan sa 2025 FIVB Men's Volleyball World Championships na gaganapin sa Setyembre. Sa 4-set win na may score na 25-23, 27-29, 25-21, 25-22. Pinangunahan ni Luis Ramirez ang national team kung saan nakakuha ito ng 25 points na may 21 kills, 3 blocks at isang ace. Sinundan naman ito ni Steve Rotter na may 14 points habang si Buds Buddy naman ay may 11 points. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat mo, Ian. Samantala, nasa na si attorney. Nasa na attorney namin. Attorney! Tarnetan! Wala ka dyan! Ikaw na lang. Ako na lang! Ano ba yung showbiz mo? Ayan na, si Yulin Castro. Intro mo na tumatakbo. Kaso hindi ko kilala yan. Sa'yo galing! Yan, may pogi kasi doon. May pogi kasi doon. May construction worker kasi sa taas. Yung gumagawa ng kantin. Ay, time check na. Hindi, showbiz. Ay, sorry. Samantala, vlogger na si Yulin Castro sorry sa ginawang bad review sa isang coffee shop. Alamin natin kung bakit mula kay Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinag-chichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ay, ito na! Yung pogi! Ha? Nakita mo na yung pogi. Nakita ko na, construction worker. Nagmamaso siya doon eh. Ano minamaso? Sumasuin kita. Inaban ako ng maso, kinilig ako. Wala ka dyan. Report. Wala ka dyan. Ay, ito na nga, nag-sorry na nga. Itong tinaguri ang pambansang Yubab na si Yulin Castro. Doon po naman sa isang coffee shop dito po sa Iloilo City. Ito ay matapos ang kanyang ginawang review doon kung saan umani ito ng katakot-takot na pagkundina sa kanya dahil sa di umano yung hindi makatarungan na pag-review niya o yung kanyang food review. Nako. Oo. Ayon sa ang ikinagulat lamang daw nitong si Yulin may nagsasabi sa kanya na matsugi na siya. Ay. Mategi. Oo, mategi na siya. Mategi ka na, sabing gano'n. Ay, di ba? Mas lalo matindi yung mga ginagawa ng mga basher, no? Kaysa doon sa nag-review. Ang ginawa lang naman niya, sabi niya, personal opinion naman daw talaga yun. Kaya mapapasorry ka na lang eh. Oo. Although, di ba, karapatan mo yun eh. Opinion mo yun eh. Correct. Di ba? Opinion mo yun na hindi talaga hindi talaga siya nasarapan eh. Ano magagawa mo? Baka walang disclaimer. Tsaka iba yung taste buds natin eh. Correct. Oo. Yun nga, yun dito kay Yulin, kay pambansang
lang, Yubab, ay hindi raw siya, ang kamalian niya raw, hindi siya nakapaglagay ng disclaimer. Kaya nagsusorry daw siya doon sa owner ng nasabing coffee shop o cafe na nabigyan niya ng review. Katapos lamang daw nila noon manood ng sine at talaga nagharap sila ng mga kainan kung saan nakita nila ang nasabing cafe at halos lahat daw ng menu ay talaga in-order nila, pero talagang honestly daw talagang hindi siya nasarapan. Yun ang sinabi naman niya. Ang ano lamang daw niya is kinulang siya ng pagpapaliwanag. Kung ito ba ay kulang sa lasa, kulang sa kung ano man, sabi niya gano'n. Improvements. Oo, kaya sabi niya gano'n ay tawag dito, humingi siya ng dispensa. Sabi niya gano'n. Pero hindi niya raw talaga akalain na sasabihan siya na mategi na siya. Yun yung ano niya. Huwag naman gano'n. Dahan-dahan sa comments. Correct. Anyway, yun na po aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa. Salamat, Attorney Tom. Salamat, attorney, for the indulgence. Grabe naman maka-attorney. Thank you for giving us the pleasure. Binirgaluhan kita ng necktie. Bago po tayo magpaalam, patama quote for the day po muna tayo. Maniwala ka sa sarili mo kahit pa hindi maniwala ang iba. Dahil walang ibang magtitiwala sa iyo at walang ibang mananalig kundi ang sarili mo. Tama, kaya gawa lang ng gawa ng content. At i-post mo online. Huwag mong kakalimutan na pag gumawa ka ng content, kailangan mong ilatag yan. Garagargar, oh! Good morning, garagargar! Buti na lang wala pa akong leave kaya hindi ka pa magpo 4 a.m. O, yan na, 2, 1, tunog! Yan na po ang Pinoy Gising ngayong Wednesday morning. Maraming salamat sa inyong pagsama. Daryl Justin. Big Barreto. Flying Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na, Pasada Balita kasama ang mga kapitapitagan nating Kuyang ng Bayan. Oo. Ayan si Kuyang Johnny Banyes at... Ay, si Mama John. At Drew Nasino. 6 o'clock na. Good morning. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising!